binulgar ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin ang baho ng Quadcom. Nasaan mo, sabihin niyo. Yung mga Quadcom. Ba't hindi nyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit nyo sa flood control? Duwag nga. Baka kasabwat. Sabihin yun. Pwede naman sana. Oo. Sa opinion ko, kanya halimbawa. Kasi dito malagay dito. With all due respect, ha? Sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito. Lista ko na 300 billion. Bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti? Nauusisayin natin ito? Halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo, is a tempest in a teacup. Wala yung kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. Sana marinig ng mga kasama ko yan. Thank you, Presidential Tracker. But, ayan yun. 300, nagtatanong lang ha, kasi naalala nyo, yung merong travel expenses na budget si Tamba, na bilyon, binanggit ni Ka Eric sa SME na ipinakulong siya. Nagtatanong lang. Ako nagtatanong. Tatanungin ko lang, uulitin ko lang yung sinabi ni Marcoleta, huwag kayo Mr. Demanda ha, mga Quadcom ha. Ba't hindi nyo usisain yung 300 billion? Tapos, na flood control, isang bagyo lang wasak yung mga infrastructure. Saan napunta yung 300 billion? Pinag-aano nyo, magkano ba yung kay BP Sara Confidential Funds? 125 million? 150 million? Magkano ba yun? Ilang ulit yun ng 300 million? Hindi nyo ako naniniwala ako, ito'y pagpaparinig ni Marcoleta na ito'y posible. Ha? Kasabwat kayo dyan, Quadcom. Kaya hindi nyo maimbestigahan. Yan nga ang tanong bakit hindi nyo busisiin? Bakit hindi nyo maimbestiga? Hindi lang siguro madiretsa ni Marcoleta, kasabwat kayo dyan. Or kung hindi man kayo kasabwat, may napala kayo dyan. Kasi saan ba dadaan yung mga projects na yan? Hindi sa congressman para dalahin doon sa kanilang mga kanya-kanyang distrito. Di ba? Punta ka dyan sa Cebu, o dito sa Laguna, o dito sa Bacolod, o dito sa Cagayan, o dito sa kung saan-saan. Eto, ayusin ninyo yung flood control, baala na kayo dyan. Tapos parang naglahong parang bula. Kayo yan eh. Kayo yan. Hindi lang siguro, kasi abogado ito, no? But sa aking opinion, yan na po ang gustong palabasin na Marcoleta. Posible po, opinion ko lang po yan ang gusto niyang palabasin. Kung hindi niyo mabusisi yung 300 billion na yan at nakafocus kayo sa 125 million ni BP Sara, kasabwat kayo. Nakinabang kayo dyan sa pera na yan. Yung mga double standard at ipokrito kayo. Kaya itong mga taga-Quadcom, this is the worst Congress. Ito nangyari. Ito, pag-usapan pa natin. Ha? Dito muna tayo sa nagtanim. Umani agad. Inaasahan ng Secretary General ng Kamara na may maghahain pa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang dalawang naunang impeachment complaint naman target na maitransmit sa Office of the Speaker sa susunod na linggo. May report si Marisol Abduraman. Pirmado ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng ilang political party ang manifesto of support na ito para kay Pangulo. Ayan, yan ang tanong natin. Nagpunta sila doon sa palasyo at pumirma sila ng manifesto to support, manifesto of support of the House of Representatives. Ibig sabihin, yung Kamara, ito, letter namin, manifesto. Sinusuportahan namin si Marcos. Unang tanong, bakit kailangan yung gawin yan? Loyalty check? Para ipakita nyo kay Marcos, eto, 200 kongresista kasama ko. Sabi ni Speaker, halimbawa, Marcos, 2 kasama ko, ito may pirma. Hindi ka namin iiwan. Ba't kailangan yung gawin yan? Loyalty check? Dahil sa tingin ninyo, may umuugong kasi
Di umano, nagulo na sa AFP. Yan ay umuugong na balita. Okay? Hindi po natin masasabi yan kung totoo yun, hindi. Pero may mga pumapasok dito sa ating mensahe na ito'y nagaganap ngayon. Kaya ito ngayon. Kaya yan. Meron kayong pagpapakita na suporta. Dahil nakita nyo na yung kalaban ninyo eh. Tapos, nagbigay pa ng warning sign sa tingin ko ang warning sign ng iglesia dahil sinabi nila sila ay naghahanda na para sa rally against impeachment. Pwede rin, eto. Eto. BBM, kunwari, sinasabi ni Tinitamba, BBM. Oy, insan. Malakas kami, hawak ko itong mga congressman na ito. Tuloy natin tong impeachment. Huwag nyo nang harangan to, ha? Kasi alam mo, kahit saang banda tingnan ito, kaduda-duda eh. Yung timing ng meeting, hindi ako maniwala, tas may manifestong ganito. Anong kakornihan yan? Pwede mo namang tawagan yung pinsan mo, eto. Hindi, coach, congressman, formal. Formal. Dahil nilabas sa media, nag-leak ulit. Style ninyo. Alam mo ito, tandaan nyo itong sasabihin ko, itong manifesto na ito, kaduda-duda. Kaduda-duda yan. Kaya nga, abangan ninyo. Abangan po natin. Malalaman natin ng rason kung bakit nagkaroon ng ganyang manifesto. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo, biglang lumabas si Marcos, may nag-leak na message niya na ayaw niya sa impeachment. Anong sabi ko sa video ko? Kalokohan nyo, wag nyo kaming tinatarantado, wag nyo kaming ginagawang tanga, mga Pilipino. Niloloko nyo kami, nag-leak yung message? Ano to gaguhan? Tapos labas sa mainstream media? Sabi ko, duda ako dyan. Yung ganyang galawan, duda ako. After a few days, may impeachment na. Kaya sabi ko sa inyo, tandaan yan, duda ako sa labas na yan. Pero in the near future, siguro mga ilang days lang malalaman natin anong purpose nitong manifesto na ito. Kasi lalabas at lalabas eh. Yan eh, mind conditioning po yan. Parang yung nag-leak na message ni BBM, kuno, na ayaw niya sa impeachment. Mind conditioning to in preparation doon sa main plan nila. Abangan natin. Bongbong Marcos, bukod sa pangakong titiyakin ang seguridad ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon, kinokondina rin nila ang anumang tangka para destabilize o guluhin ang gobyerno. Wala naman nang gugulo sa gobyerno, kayo nga magugulo eh. Hello? Wala nang gugulo sa gobyerno, kayo. Maayos naman yung unit team eh. Kahit hindi ako agree sa unit team na yan. Sinong gumulo sa unit team? Di ba kayong kamera? Yang amo nyo si Tamba. Ang manifesto prinisinta sa fellowship dinner sa Malacanang kagabi na dinuluhan ng nasa 200 kongresista. Isipin mo, 200 kongresista dumalo sa fellowship. Ito lang ha. Kasi ito po, ewan ko kung pumasok na sa inyo at pumasok sa social media, ito ay parang usaping maris. Kalat na po ito. Sa katunayan, may mga nagme-mensahe sa akin, tinatanong ako kung totoo. Sabi ko, hindi ko alam. Tanong ko rin sa inyo, totoo kaya? Kasi ang balita namin, itong congressman, hindi natin alam kung sinong nagtanim. Kung sino nagtanim at sinong umani agad. Kasi yung pumunta raw ito mga congressman sa palasyo, di umano. Ang sabi, may nagtanim. Tapos umani agad. Yung pala yun. Sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Hindi ako naniniwala na umani agad itong mga congressman o baka silang nagtanim, ang umani si BBM. Hindi ako naniniwala dyan, sabi ko doon sa mga kumakalat na messages. Kaya sabi ko, siguro itatanong ko na lang sa mga manunood. Totoo kaya ito? Ito ba raw yun? Sa tingin ninyo, totoo ba ito? Yung courtesy call, kung tawagin,
or loyalty check. May nagtanim at umani agad. Bilis, do. Pambihira. Ngayon lang nauso sa administrasyon ni Marcos yung pagtatanim at umaani agad. Oh, hindi yung sinasabi niya, sa kanya galing yung salita na yan, di ba? Oh. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, baka may source kayo, ano? At may evidence kayo, ilalabas natin dito. Oh, na may tanimang nangyari at may anihang nangyari. Yung pagdalaw ng congressman, 200 congressman dyan sa Malacanang. Sabi ng ilang dumalo, hindi nila napag-usapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, maniwala kayo dyan. Isa ka pang sinungaling. Hindi napag-usapan ng impeachment. Baka nga yan ang main topic ninyo. Kaya nga may taniman, di umano. Or mayroong loyalty check, di umano. Dahil sa impeachment na yan, nagkakagulo na kayo. Nakita nyo suporta ng AFP, nakita nyo suporta ng Iglesia. Di pinag-usapan. Ginagawa nyo na naman tanga mga Pilipino. Kayo talaga, ang baba ng tingin nyo sa mga Pilipino. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na. Kanya-kanyang ano? Kanya-kanyang uwi? Kayo naman, kanya-kanyang uwi. Hindi. Tinatanong ko, pwede magtanong, di ba? Demokrasya tayo, hindi tayo komunista. Demokrasya, pwede magtanong. Pag komunista, hindi ka pwede magtanong. Demokrasya. Kanya-kanyang ano? Lagay niyo dyan, lagay niyo. Kanya-kanyang uwi, sabi ni boss. Parang way na rin para mabati ng... Ito si Chua, pinagtawanan to sa Maynila no? Naisipin mo, siya mamimigay ng ayuda, ang sinisigaw, yorme. Nakakahiya ito si Chua. Ewan ko, sana wag ka nang manalo. Pasko ang ating presidente. Parang ano? Ulitin mo nga. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. Yung corny nyo! Ba't di mo i-message? Sama-sama kayo? Show of force? Or show of ano? Whatever you sow, you will reap. Ay, ano yun? Di ba? Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo? Totoo naman. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa na ipapadala sa Office of the Speaker ang 2 impeachment complaint. May balita kami na may mga magpapile pa. So, para isang transmittal lang. Tapos, may balita kami, may magpapile pa. Ano, bakit kulang? Mahina. Yan din ang balita namin, mahina, hindi mananalo eh. Nagsisiurong yung mga congressman? Yan ang balita? Hindi. Sa Congress, papasa to. Alam mo naman dyan Pero sa Senado, alanganin kayo. Speaker. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint, kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan. Para si Speaker can decide on the basis of the information that we will. Hindi na kailangan mag-basis pa no, the permission. Numero lang kailangan nyo dyan. Huwag nyong ginagago Pilipino. Hindi na kailangan ni Speaker na information. Anong isubmit nyo sa kanya basta patungkol sa impeachment, pipirmahan yan, pustahan tayo. Will submit. Target anya na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang magbakasyon ang Kongreso sa December 20. Ang Makabayan Block na Tignan nyo itsura Parang aktivista sa bundok. Yan yung sinasabi ni Greco Belica. Si Greco Belica nagsabi, komunista kayo, nagpapatakbo. Kayo na nagpapatakbo sa Kamara, mga komunista. Kayo ang naghain ng impeachment. Kayo ang nagpakulong kay Lopez. Kayo ang nagpapagulo kayo nag-aano ng EJK. Tingnan nyo. Congress ba yan? O komunista sa bundok? Nagtatanong lang. Dorso sa 2nd impeachment complaint, nangangalap na ng pirma para mapabilis ang akyat sa Senado ng... Ang corny, nakapink pa. Ang corny.
reklamo kapag nakakuha ng 106 Yung itsura nila, pambundok talaga eh, no? na pirma, hindi Oh, ilan lang kailangan? 106 na pirma. 106 na pirma, hindi na diringgin sa Kamara. Ulit. Nakakuha ng 106 na pirma, hindi na diringgin sa Kamara ang reklamo at otomatiko na itong ipapasa sa Senado. Yon. 106 out of 300 plus lang eh. Mga 306 ata yung mga congressmen, no? So 106 lang ang kailangan basta may pirma na. So balita natin, nag-iikot-ikot na 'yan. Ha? At nakuha na nila yung numero at tuloy-tuloy na ito at pupuasok na to sa Senado. Ang magiging problema nyo ngayon sa Senado. But eto 'yan. Ha? Eto 'yan. Ang magiging talagang gusto maging Vice President ni Martin. Kasi, obviously, kung sakaling mai-impeach si BP Sara, which I don't believe, pero for discussion purposes, pag-usapan natin, maghahalal sila. Okay? Kung sinong pipiliin ng presidente, tapos pagbobotohan sa both houses. Voting separately. So, sino pa bang ihahalal ni BBM? Ito nga walang kakwenta-kwentang si Martin, ginawa niyang speaker eh. So sigurado yan, ang ihahalal ni BBM si Martin. Yan na yun. Yan na yung mangyayari. Kaya yan eh, para sa pangarap din ni Martin, maging Vice President, and at the same time, hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara sa kahit anumang posisyon. Elected position sa gobyerno pag siya'y na-impeach. So definitely, malaking problema to sa Pilipinas. Dahil ang mangyayari dyan, ang President at Vice President or ang President at magiging, ang sinasabi nga ni PRRD ay Prime Minister to si Tamba. Malaking problema sa Pilipinas. Anong masasabi natin? Goodbye Philippines. Patay tayo lahat dyan. Sila makakatakbo sa ibang bansa, tayo wala eh. Ha? So yan ang problema natin. But definitely, wag po kayo magpanghihinaan ng loob. Malabong makalusot siya sa Senado. Kasi itong Senado, matatapang, hindi lang bayad. Hindi yan bayaran. Hindi yan yung mga duwag. Ako'y may tiwala sa Senado. Pero pasok pa rin kaya ito sa kalendaryo ng Kongreso? Hindi ko kayang sagutin kung Dito, duda ako. I'll tell you honestly, duda ako dito. Kasi parang ang tono niya kanina, nadidinig ko, pwede namang pabilisin. Pwedeng pabilisin. No? Pero basta ako, hindi ko type to. Kanya-kanya tayo, okay? Hindi ko kayo pinipilit. Pero hindi ko type ang waiter. Ha? I have nothing against waiter. Pero para ikaw speaker, gawin kang waiter ng First Lady, hindi ko type to si Cheese. Kayanin pa nga ba o hindi? Ang impeachment proceeding ay unique na proseso. Hindi rin naman ako type ni Cheese. So, it's a tie. Bahala kayo. Na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sinabing pabor sila sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment laban sa bise. Ang hangad daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Isipin mo ito ha. Ito, naghayag ang Iglesia ni Cristo. Bigyan ko lang ito ng komentaryo. Kasi sabi ng Iglesia ni Cristo, ayaw ni BBM sa impeachment, kaya sinusuportahan nila si BBM, kaya sila magrarally. Dahil ayaw nila ng impeachment at ayaw ni BBM ng impeachment. Buti pa ito, kasi ang Iglesia tumayo. Si BBM anong sabi niya? Hindi siya pabor sa impeachment. Pero wala kang ginagawa. Duwag ka kung ganon. Diba? Hindi ako naniniwala na hindi pabor si Marcos, si BBM sa impeachment. Ako'y naniniwala kasabwat sa dyan. Ay sang-ayon ako kay Attorney Panelo na walang galaw ang Kamara nang walang kumpas ng presidente. Naniniwala ako kay Attorney Panelo. So, imposibleng ayaw ni BBM ng impeachment. Takot din yan sa Duterte. Insecure din yan sa Duterte. Pareha sila ni Lisa. Kaya nga gusto nilang yariin si BP Sara. Eto naman si Lisa, hindi ko alam. Eto lang, parehas kayo ni Imelda. Ha? Parehas kayo. Kayo lang yung naging asawa ng presidente na nangingialam. Di umano.
Sa presidente. Like father, like son din tong si BBM no? Si Erap, nangialam ba asawa? Si PRRD, nangialam ba asawa? Si FBR, nangialam ba asawa? Sino lang nangialam ang asawa? Yan dalawa di ba? Public knowledge naman po yan Alam na alam naman natin. Di ba? Kaya nga ipapapatay. Di umano si BP Sara nagsabi, ulitin ko, huwag kayong magalit sa akin kasi Mr. Demanda pa man din kayo pag di nyo tayo pa sinasabi. Kaya nga papayari nyo raw si BP Sara at kasama dyan si Lisa. Yan na sabi ni BP Sara. Di ba? Babalik tayo. Si BBM. Wala kang for discussion purposes. Sabihin natin totoo yung sinasabi mo kahit di ako naniniwala na ayaw mo sa impeachment. Kung ayaw mo sa impeachment, wala kang ginagawa. Buti pa Iglesia ni Cristo ayaw sa impeachment, may gagawin, magrarally. Ikaw, presidente, para kang sitting president. Talagang sitting president ka, nakaupo ka lang na presidente. Wala kang silbi, inutil ka dyan. Ayaw mo, tas sinayaan mo, wala kang ginagawa. Anong klase ka? Ba't naging presidente ka pa? Ano talaga purpose mo sa mundo, Marcos? Kung ganyan ka ba't ka pa pinadala ng Diyos sa Pilipinas? Salot ang datingan mo niyan. Iglesia ayaw sa impeachment, magrarally. Ikaw, nga. Si VP Sara naglabas naman ng pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis. Grabe, krisis talaga siya, pero ang daming tumutulong. At marami pang nananahimik lang, BP Sara, nakahandang tumulong sa'yo. At kagipitan, Marisol Abdo. Ayan, next po tayo. Ito, yung binulgar. The next performance will start momentarily.